The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Magandang gabi po sa lahat, lalo na po sa ating King OHC, sa lahat po ng priesthood at sa lahat po ng chapters. Itatanong ko lang po about sa HOP. Kasi dahil po meron pong sa Babylon, ginamit po yung ang tawag, ginamit po nila yung HOP. So, papalitan po ba natin ang pagkatawag po sa HOP? Kasi sa tribo po, ang pagkatawag po sa tribo ng HOP ay panubaran. So, kailangan po bang palitan ang pagkatawag po o mananatili na lang po ganun, HOP po ang pagkatawag? Yun lang po. Kung merong dapat magpalit ng pangalan, hindi tayo yun, kundi ang mga Babylonians. Hindi tayo ang nanggagaya, kundi sila ang nanggagaya. Dahil yung House of Prayer, yan po ang official na nakalagay sa mga panulat ni Prophet Isaiah. Yan ang term na ginagamit pagdating sa covenant. So itong mga tumatawag-tawag din ng House of Prayer pero wala namang covenant, ibig sabihin mga peke yan. So hindi tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. Sila ang mag-adjust para sa atin. Sila magpalit ng kanilang pangalan dahil wala naman silang covenant. Yada. Kahit ano man ang meron tayo na may biblical basis at ginagaya nila, hindi tayo magpapalit. Kasi magaling sila dyan sa kagaya ng mga pangalan ng mga sekta-sekta nila. Pag nakakita ng magandang sentence na kukunin, ipapangalan sa kanila. Oh. Tapos tayo naman ang umiiwas na wag nang magamit yun. Hindi, silang dapat umiiwas, hindi tayo. Yun lang po yun. Be blessed. Magandang gabi po, King Ophelio. Magandang gabi po mga kapatid. Ang tanong ko lang po Magandang gabi po, Ellen. kung si ang tawag natin noon kay King David ay King David at kay King Solomon ay King Solomon. Ngayon po, ano po yung official na pwede naming itawag po sa inyo, King Ophelio? King Ophelio. Salamat po. Maraming salamat po. Clear na po. Yada. Mga kapatid, gusto kong samantalahin yung time na may announce sa inyo kahapon. Nagkaroon kami ng Board of Elders meeting. At isa sa magandang balita na gusto ko iparating sa inyo, let me just take this privilege from the Prime Minister. Inagawan ko ng pang-announce. Inapprove po namin ang pagbili ng 2 bus na 50-seaters, tourist bus, air-conditioned executive class. Yan po ay, ang isa ay ilalagay natin sa Luzon. Yung isa ay sa Mindanao, pero mauuna yung sa Luzon. Then isusunod natin yung sa Mindanao kasi kailangan natin siyempre ihanda yung paglalagyan doon. So ang purpose ng sa Luzon is at least every new moon, maservisan ang mga kapatiran from different chapters, i-schedule yan na makarating sa Kasili. Round and round and round. Tapos pag may mga events, yun, makarating sila. Kasi yan ang problema, transportation. Ngayon, sa Mindanao naman, ang consolidation point ninyo ay doon kay Priest Robert sa General Santos. So, ang bus is Davao hanggang Norala ang biyahe niyan. So, para maservisan. So, ang gagawin natin diyan is on schedule. Kayo mag-uusap-usap on schedule na lahat ay makasakay na hindi man sabay-sabay, at least new moon ng February,
na-servisan, nakasakay ito. Yung hindi nakasakay dyan, sa new mo naman ng March. Yun, i-rotate ang mga chapters. So pag nakarating na sa dulo, iikot ulit para walang tampuhan, walang hinanakitan. So everybody will have their chance to ride. Then at the same time, double purpose po yan. Kasi pag may mga calamity, gagamitin natin din yan for relief distribution. Kaya yung ilalim niyan, yung cargo niya sa ilalim is malaki. So ang ilalagay natin sa bus is Ophirian Heritage Conservatory Shuttle Bus. Yada. Yan po ang Yada. Yan po ang magiging natin. Project. So marami pa kaming naka-line up na mga projects. Gusto ko lang ipakita sa inyo na marahil nagtataka kayo bakit napakabilis yata ng mga projects natin. It's because wala pong kurakutan sa loob. Things like that will not happen kung may kurakot sa loob. Yada. Yada. So, sa Luzon naman, iikutan north hanggang tip of Luzon, Sorsogon. So magsisimula, kunwari itong new mo na to, ang siservisan is yung naandun sa Isabela. Sumunod is yung sa Pangasinan. Sumunod na new moon is yung naandito. Sumunod hanggang ganito. O hanggang sa lahat. And then rotate naman, simula ulit sa taas, pababa ulit. So everybody will have their time to enjoy the blessing of Aba. Yada. Walang magtatampuhan, Yada. walang hinanakitan, wala tayong kinikilingan na chapter. So whatever resources we have will be shared sa lahat. So in the future, madadagdagan yan. Baka pag may new moon, 10 na bus galing sa north, 10 na bus galing sa south, magkukonsolidate sa Laguna. Yada. Lahat may nakalagay. Ophirian Heritage Conservatory. Yada. Tapos ang sa unahan yan, for the glory of Aba Yahweh and King Yahweh siya. Yan yung nasa pinakaunahan yan. Sa pinakalikod is Covenant Keepers, yung logo natin. So approve na po yan sa board. Ang purchase ng dalawang yan, nasa proseso kami ng acquisition. Pagpipili kung anong brand, ang matibay, cost effective, ibig sabihin matibay pero hindi kamahalan. So we will see. Basta ang standard niyan ay kung nakikita niyo ang pinakamagandang bus dyan na dumadaan sa lugar ninyo na pampasahero, mas maganda pa siguro doon ang makukuha natin. Yada. Yun. Hallelujah. Okay? Sige, mga kapatid, I am giving back the floor to Brother Prime Minister. Nag-try po ako na maglagay po ng headdress, pero dun sa application, okay, head covering pala, head covering, pero dapat ikaw ay for religious purpose, Muslim, ganon. So, trinay ko na mag head cover, and then hindi ako pinayagan. Tinanong nila ako bakit. Kasi ito po ang aking practice na heritage kako. Trinay ko lang po. So in short, hindi po nila ako pinayagan. And then tinanong ko kung ano po ang requirements. Ang sabi po ng consul sa akin ay kailangan akong mag-show ng certificate. So ang tanong ko... Sis, sa mga pagpapa-ID, sundin nyo muna kung ano ang requirement nila. Pwede naman kayo mag-submit kahit walang headdress. It's okay. Okay, thank you po. Ngayon, Yun lang. we cannot yet issue mga certificates, etc. kasi yung pagiging yung legal entity natin and capacity to do that is still on process. Kami ang mag-a-announce niyan once it is ready. Okay po, loud and clear. Thank you. Okay.
Pati yung mga Alright, thank kasal, you. etc., lahat yan is under process po. Magandang gabi po, Brother Ritzy. Mahal na Hari, meron lang akong are we allowed to, during outreach program, are we allowed to invite private civic organization like doctors, teachers, Invite are we po allowed for what purpose? for outreach program, medical? Wala naman hong problema dyan. Kung mga medical mission, medical outreach program, pero yung mga ganyan po, i-coordinate nyo muna sa ating Ministry of Health. Huwag po kayong gagalaw ng ganyan na on your own, na walang alam ang Ministry of Health natin sa loob. Meron po tayong Ministry of Health, may doktor po tayong humahawak dyan, which is, kumbaga sa gobyerno, yan si Duque, yung doctor ng Department of Health, yung pinaka-head. So when you do that, you have to do courtesy sa atin. Kasi kung magkaroon ng mga rimalaso, may nadisgrasyang pasyente, wala pong pananagutan ang foundation sa inyo kasi hindi naman talaga alam ng foundation yung medical mission na ginawa ninyo. Opo. Kumbaga walang collaboration. So, ano man ang gagawin ninyo sa baba, ipaalam ninyo sa amin sa taas, lalo na it involves sa mga outreach. Mahirap po yun kasi baka mamaya papagkamalan kayong NPA, nagka-problema na, saka kayo kakalampag sa amin, which is hindi naman sana dapat maging problema kung nagpaalam lang ng maayos. Dahil i-coordinate natin yan mula sa taas. Yung mga ganong bagay po. Okay. Salamat Thank you. po. Salamat po. So, sa mga gusto magtanong, hayaan nyo na munang matapos, ma-deliver ni Prime Minister itong leadership training and the orientation. Kasi yun ang purpose nito, bakit kayo ipinatawag. So, after that, saka na po tayo mag-entertain ng iba pang mga susunod na katanungan. So as not to defy the purpose of this meeting, Bro BM, kindly continue with the subject matter. Prime Minister. Let me give a reinforcement. Gusto kong bigyan ng reinforcement ang mga sinabi mo. Paano ba ito na buong OCAC na to? Ang pinaka-leader ng OCAC, ako ay nagpipigil lang talaga na wag pangalanan. Identified naman na ito from the nagsisimula pa lang sila, identified na ito. Pero nagpapaka-misteryoso, pero nandyan lang yan sa Zamboanga, sa Tulusan, sa Sibugay. Yan. Nandyan lang yan. And then yung ang isa ay naandyan, malapit sa Norala, sa Mindanao. Ngayon, ito yung mga discontented members natin ng OHC sapagkat hindi nila nakuha yung gusto nilang makuha sa loob ng foundation. Ngayon, kung ano ang hinahanap nila dyan sa OCAC, yun kasi ay hindi nila nakuha dito sa loob ng foundation. Yung sinasabi nilang pera-pera, milyon-milyon, bitcoin-bitcoin, yun ang mga gusto nilang gawain na hindi ko pinayagan sa loob ng foundation. At dahil hindi sila makabuelo, kaya nag-OCAC-OCAC sila. Ngayon, kung ang iyang kinakapitan natin dito sa foundation ay ang covenant, ang OCAC naman, ang kinakapitan nila ay ang covenant nila kay Angel Marcos. Ngayon,
itong kinakapitan nilang Angel Marcos ay nakakulong ngayon sa loob ng Bilibid Prison. Nasa maximum security po yan. At ang totoong pangalan niya ay Edelberto del Carmen. Siya ay bahagi ng mga international na sindikato. At ang ginagawa niya ay udyukan ang mga tao na mag-organize kuno ng mga humanitarian NGO. At yun ang ginagamit niya upang mag-outsource ng mga pondo-pondo na siya din lang naman ang nakikinabang. And maybe, yung mga local organizers, yung mga officers ng association, mula sa presidente, COO, CEO, yung mga ganun, silang nakikinabang dyan sa buwatan. Kayong mga nasa baba, wala, ginagamit lang kayo. Kaya nga, pati pampasirok, sarili niyong bulsa. At pag nabuo na ang grupo, may ipapakita na doon sa kung saan sila magsusulisit. Ang pera, hindi naman sa inyo nakakarating. Bakit may nakarating ba sa inyo? Kayong mga pumunta sa OCAC, di ba wala? Sige nga, patunayan nyo na may natanggap kayo, di ba wala? Ngayon, ito ang totoo. Sinabi ko na rin ito noon. Yang pilit na sinusundot-sundot ninyo na wealth kuno na ipinangako ni Angel Marcos na hindi naman talaga Angel Marcos kundi si Edelberto del Carmen. Ako na ang magsasabi sa inyo. Kung magbibigyan lamang tayo ng panahon, pero pipilitin ko na magkaroon ng chance. Pagsasalitain ko sa inyo ang totoong ang kapatid ng totoong Angel Marcos. Pagsalitain ko sa inyo para malaman nyo na maliit lang ang mundo namin na ginagalawan. Si Mami, kapatid ng totoong Angel Marcos. Ng totoong Angel Marcos na namatay noong October last year. Yang kinakapitan ninyong kokak na nandyan sa Bilibid ay peke po na Angel Marcos yan. Kaya nga nasa maximum security dahil ang daming kinasasangkutan na sindikato. Sino ang paniniwalaan nyo? Yung kapatid mismo, si Mami Loy? Kapatid mismo ng totoong Angel Marcos? O yang nasa Bilibid? Hindi ako nagbibiro. Di ba sinabihan ko kayo noon, kokak? Sa hinaba-haba ng prosesyon, pagdating ninyo sa dulo, sa akin kayo bubunggo. Sa akin kayo bubunggo, kokak. Gusto niyo patunayan pa sa inyo ni Mami Loy? Yung totoo, yung kapatid mismo ng totoong Angel Marcos na namatay noong October last year. Kilala namin ang totoong Angel Marcos. Kilala namin ang pamilya. Iharap ko pa sa inyo si Mami Loy. Pagsalitain ko sa inyo. Pero dahil hindi kayo nakinig, kokak, sa warning ko, ang dami pa sa inyong natisod na imbis na nasa covenant na tumalon pa dahil sa paninilaw ninyo ng milyon-milyong kasinungalingan. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Binalaan ko kayo, huwag akong babanggain. I told you, huwag niyong pakikialaman ang kawan. Ngayon, patutunayan ko sa inyo lahat ng sinasabi ko. Maghintay kayo mga officials at mga alipores and cohorts ng kokak. Alam naman namin ang mga pinagagawa ninyo eh. Huwag kayong magmalinis at huwag kayong maghuhugas kamay na wala kayong ginawa laban sa amin dahil everything is documented. Sabi ko nga sa inyo, habang nagbo-board meeting kayo, nakikinig ako. Everything is on the record. Lahat. Sige.
At kayong mga naloko nito at pilit pa rin nagpapakatanga dyan sa kokak na yan. Sabihin ko sa inyo ha, na andito kasama namin si Mami Loy. Kapatid ng totoong Angel Marcos, hindi yang nasa bilibid, peke po yan. Yang ka-covenant ng inyong mga leader. Yan, mga leader ninyo, sina Yancel, nakipag-covenant sila doon sa pinuno ng sindikato, International Syndicates, na naandyan ngayon sa bilibid, kaya nga nakakulong eh. At hindi naglalaon na kayong mga officers ng KUKAK ay sasama dyan sa inyong poon. I declare so. At kayong mga napunta dyan, ang paghahanap po ng kaligtasan, ang paghahanap ng katotohanan, hindi po pera-pera ang motibo. Dahil pagka pera-pera ang inuna ninyo, iba ang kasasadlakan ninyo. Ako na magsasabi sa inyo. Iba ang kasasadlakan ninyong direksyon. Pag kayo ay nagpapasilaw sa pera, ulitin ko, yung limpak-limpak na milyon-milyon na ipinangako sa inyo. Kahahanap nyo para kayong nagpuprosesyon at nagririgo doon. Pero sa kaduluduluhan ng inyong paglalakbay, ang dadatnan ninyo ay si OHC. Mark my word. Pairalin nyo muna ang righteousness ng buhay ninyo. At hindi yung pagkakasilaw sa pera. Pera lang po yan. Kaya nga, nung nagsisimula pa lang ako ng YouTube, anong sabi ko sa inyo? Hindi nyo ako kilala. At hindi ninyo kilala ang pinagmulan ko. Read between the lines. Sa kaduluduluhan ng prosesyon ninyo, kay OHC kayo babagsak sa Shemite Empire. Shemite Empire. Alin yun? Tanungin nyo si late President Ferdinand Marcos kung ano ang Hashemite Empire. Hindi na ako magsasalita. Hanggang dun lang. I give back the floor to you, Mr. Prime Minister. Thank you. Pagalang gabi po sa lahat. Mahal na Ari, magandang gabi po. At tanong ko lang po tungkol doon sa membro ng COCAC. Meron pa po akong isa na iwan dito, yung nabanggit kanina. Maaari ko na ba po itong tanggalin sa aking GC? Pasaway lang to eh. May libro pa ng COCAC. Sige bro, tuloy mo bro. Gusto ko yan. Bro, yung isa, yung babae na nagkatiwalaan nyo dati, nandito po sa GC ko. Tatanggalin ko na po ba to? Yung babae na buha. Lago. Bro, hayaan mo lang muna kasi baka yan ay nagmumuni-muni kung ano yung kinabagsakan niya. Sige po. Minsan po pumunta doon sa Hope, naghanap ng bato na malaki. Para? Baka gusto mo kain. Bro, nakalimutan ko kasi banggitin. Itong poon nilang si Angel Marcos, siya daw ang nag-put up ng GDFA. Yung GDFA na ang logo ay ginaya pa ang logo ng United Nations, ay yan daw ang mamamahagi ng milyon-milyon and trilyon-trilyon and bilyon-bilyon. May mga kintilyon pa. Ngayon, yan daw ang sangay ng United Nations na hawak niya. Pero, tingnan nyo ha, pumunta kayo sa official na website ng United Nations. Tingnan nyo doon ang mga legitimate na agency o mga sangay, mga branches ng United Nations.
Wala pong GDFA doon. Kaya kayong mga nagpaloko dyan, may mga pinag-aralan naman sana kayo. Yung isa, Master of Education pa, running to doctorate daw siya. Nasa DepEd pa. Hindi ko maabot maisip paanong nag-leader-leader ng COCAC. Oh, ha, master's level ha. Master's level ito. Researcher daw. Bakit hindi niya na-research ang pinakasimple na information na i-verify niya sa website ng United Nations kung totoo nga na ang GDFA ni Angel Marcos Cuno ay totoo nga? Wala po. O kayo ha, kayong mga may pinag-aralan dyan. Kayong mga may pinag-aralan, umapak man sa inyo sa kolehiyo ang iba dyan, nagpapaloko kayo, GDFA. Wala pong GDFA sa United Nations. Yan ang nakalimutan kong sabihin. Oh, ipaputol ko lahat ng pwedeng putulin sa akin pag may nakita kayong GDFA mula sa United Nations. Wala po. Ha? Huwag pong magpakatanga. May pinag-aralan, huwag magpakatanga. Okay? Huwag na po kayong gumaya dyan sa mga ano na yan. Sa bagay, ganun talaga siguro. Purpose nila yan, magtanga-tangahan upang makaloko ng iba. So yan lang po ang kakulangan sa gusto kong sabihin kanina. O ay kausap ko yung fortunately nandito ngayon kaharap ko yung ni Mami, yung kapatid ng kapatid ng totoong Angel Marcos na namatay noong October last year. Gusto niyo pagsalitain ko na kalokohan itong mga GDFA ni Angel. Ito galing kay Mami. Bro? Gusto mo nang magsalita? Ayaw niya. Wag daw muna kasi may expose siya. Kasi ito hard target kasi ito Pero worst comes to worst. Oo nga, wag nga bro. Wag muna. Oo. Pwede kasi itong ipakidnap kaya para din itong daga na kung saan ako sumiksik doon din tumatakbo For security reasons. Ayan, pare-pareho kami. Itong kaibigan ni President Xi Jinping, andito rin sa akin. Si Lolo, yun yung pumunta sa Kasili. Yung akbay-akbay ako. Yung mga pumunta doon, nakita nyo yan. Alam nyo, hindi ako nagsisinungaling. Pati itong pamangkin pa ito actually ni Mami. Andito, naglalaro sa harap ko. Ha? Plants versus Zombies. Yun. Pinagpaplanohan nila ang moves against the COCAC siguro. Ayan, light moments lang po. Pero totoo po yung sinasabi ko, andito sila sa harap ko ngayon. Magpagpalang gabi po sa ating kamahalan, King Operio, Prime Minister, BN Sinan at sa lahat po ng kapatiran. Ang tanong ko po is it possible po na ma-change ang calendar names or weekdays names? As practice po kasi iniiwasan natin masambit ang mga LORD or GOD, pero malipit po natin mababasa or mabigkas sa mga announcement or mga pabatid po, either palitan po sa Hebrew term or Oferian term or whatever po. Yan lang po, Biblia Sharawam. Okay. Let me take that. Opo. Yung totoo, wala naman talagang pangalan ang mga months First month, second month, third month, fourth month, fifth month, seventh month. Yan po ang nasa Pati yung Torah. araw. Pati yung araw. Ikaw, unang araw, pangalawang araw. Unang araw,
ng unang linggo ng ikapitong buwan, yun. Wala talagang pangalan. Ang naglagay lang naman dyan ng ano, pati sa oras natin, kagaya ng magdamag, meron tayong first watch, second watch, third watch. Oh, sa araw naman, first hour, second hour, third hour, fourth hour, fifth hour. Ganun lang naman ang sa kasulatan ngayon. Ang naglagay dyan ng mga pangalan is the Gregorian calendar na yung Roman calendar system. So sa akin is wala namang problema doon. Yung ano, just to avoid confusion. Ang bastang iingatan lang naman natin yung pangalan ng Aba. Yun lang naman eh. But the rest, whatever they want to call it, okay, fine. Okay lang yun. Kasi ang ilalabas nating calendar, actually, is a Gregorian calendar kung saan nakaplat na ang mosaic calendar. Kailangan natin gawin yon for transition purposes. Kasi can you just imagine kung gagawa tayo ng directly mosaic calendar kaagad na hindi nakaparallel sa ano sa Gregorian calendar, what will happen? It will be meaningless. Sinubukan na namin yan eh. Gumawa ng calendar, binigay, o hindi, wala. Hindi talaga nagamit. Kasi ang mindset ng tao is naandun, nakakondisyon na sa, sa Gregorian calendar, naka-orient doon. So, ang kailangan mo lang is sabayan yon using the mosaic calendar. Kumbaga sinasabi mo, nasaan yung Sabat ng Hebrew kung titingnan natin sa Gregorian calendar, sa Roman calendar. O di matutumbok mo na, hindi ka magkakamali. Ganun lang yun. Walang problema dun, bro. Salamat po.